Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyong lahat. Muling nagbabalik, RTY Graphic TV. So nga pala mga idol, ipagpatuloy natin ang ating episode 4. Ang tatalakay naman natin ay mag-cut and print tayo sa Sign Master. Kung nakaraan ay nag-cut tayo ng t-shirt na vinyl, ay ngayon naman ay magkakat tayo ng mga pang-decal, sticker, para sa mga nagbabalak magpatayo ng mga milk tea ay mayroon tayo dito na mga baso na sasampulan na didikitan natin ng sticker. Magtanggap kayo ng mga milk tea o kaya sa inyo na mismo yung business ng milk tea, ay hindi na kayo mahihirapan basta bumili lang kayo ng inyong cutter platter at magkabit kayo ng Signmaster, ay marami kayong magagawa na pangkabuhayan. Ayan. Yan mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-import, mag-download, tapos ipaprint natin at ikakat natin. Yun po ang ating tatalakay ngayon at ang gagamitin natin ay itong QWAP na A4 size na ito ay waterproof. Kaya bago tayo mag-umpisa, yung mga baguhan lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Kaya tara na guys, umpisahan na natin. Hello mga idol, nandito tayo ngayon sa ating computer at unang gagawin natin ay bubuksan natin ang ating Signmaster. Ipagpatuloy natin ang ating cut and print dito sa Signmaster. Ang unang gagawin natin ay makikita natin na mayroon mga templates, design. Kukuha tayo ng isang sample. Ang unang step natin mga idol ay kukuha tayo ng bagong dokumento. Ayan, bago. At pag nakakuha na tayo ng dokumento ay kailangan natin siyang i-layout ng A4 size. Ilalagay natin sa A4 size para na sa standard size natin. So, meron akong kinuha kanina, ito. Ayan, Control C. Tapos ipe-paste ko dito, Control B. Tapos ilalagay natin. Kinuha ko to kasi pwede tayo, ang purpose nito ay ikakat yung labas niya pati yung sa loob niya. Ang matitira itim lang at saka pula. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-trace ng dalawang klaseng tracing. Yung isa ay loob at labas, yung ibang parte naman ay labas lang. So itong isa ay para lang yan sa inside and outside na cutting. So mag-i-import ako ng ibang image. So pupunta ako sa aking dinownload at pipindutin natin yung import para makapag-import tayo ng image na ating ikakat. So punta tayo sa download. Ayan. So mga idol, halimbawa yan ang ikakat natin. Ayan. Yung cutting yan, siguradong yan ay para sa ano lang yan. Pwede yan sa labas lang. Sa labas lang ang cutting yan. Pag-import ulit tayo, yan. Ito naman ay labas din. Pwede rin yan sa labas din ng cutting yan. Yan. Yan mga idol. So, mayroon pang espasyo. Pwede pa tayong
maglagay ng konti sa labas. Ayan. Dito sa baba. Import pa uli ng isa. Halimbawa, ayan po. Ayan. So, nakapaglatag na tayo sa ating step number 2. Ang step number 3 naman ay magkakat tayo ng contour cut. Bubuksan natin ang ating icon na Apple icon para makita natin yung contour cutting. Pero ito ay sisilik ko muna itong isa. Uunahin ko kasi ito labas at loob natin siyang ikakat. So unahin ko muna siya, ipapakita ko sa inyo paano siya ikakat ng outside, inside. Ayan. Create cut contour. Ayan. Yan, eksaktuhan lang. Ngayon, magkakat ako sa loob. Kailangan itong box na keep hole ay kailangan isisikya. Yan. Pag na-check na yan, pwede na kayong mag-outside inside. Ayan. Ayan. Pumasok siya sa pula. Ngayon, kung palalabasin nyo, eksaktuhan lang. Yan, ganyan ang dito kayo maglalaro. Iko-control nyo. At i-accept ko na yan. Ayan na siya. Ayan mga idol. Ayun yung kinat ko. So, ibabalik natin. I-undo natin. Ngayon, itong tatlo naman, puro labas lang ang ating titirahin. Ayan. Ayan. Ngayon, punta tayo sa Apple icon. Create cut contour. Tapos, tatanggalin naman natin itong keep hole para outside lang siya. Pindutin ko ng ganyan. Tutrace ko na. Ayan ang mga idol. Sa labas lang siya magtutrace. Ayan. I-apply ko na. Ayan, silipin natin. So, ang ginawa ko mga idol ay hindi na ako nag-adjust. Kung mag-a-adjust pa ako, magkakaroon siya ng puting, gusto ko ay, yun sa tulis lang. Para mawala yung tulis na yan, ay yung bilog na yan, gamitan nyo ng sharp. Ayan. Tapos, sa may radius, ayan. Kung sa itim naman ang ating ikakat, yan, eksaktuhan lang sa itim. Kaya kung napapansin nyo mga idol, eksaktuhan lang sa itim. So, ikakat ko siya, wala nang puti kasi puti na yung sticker ko. So, i-accept ko na mga idol. Accept. So, dito na tayo sa step number 4 ay kailangan natin, isi-select natin siya. Tapos, isi-save natin siya. Save as testing 001. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa step na number 5. Kasi number 4 na to. So, number 5 na tayo. Ipo-print na natin. Magpo-print na tayo. So, dito sa Apple icon, ay sa baba niya ay nandito yung Contour Cut Wizard. Dito natin matatagpuan ang print and cut. Ayan. So, unang makikita nyo ay nandito siya sa Print Direct. Dahil mayroon akong printer, ay ida-direct ko na siyang ikakat. Hanapin ko yung aking printer. Ayan. L3210. Bubuksan ko yung properties at isisit ko muna siya sa high. Tapos,
glossy kasi ang aking material ay ah, waterproof na glossy. So ayan, A4 size, photo paper, glossy. Tapos bago ko siya i-print, naka-preview muna siya. Tapos i-okay ko na. I-okay ko na yan. Ngayon, dito naman tayo sa cutting mark. Kailangan na makikita nyo kung mawawala na yung pula dyan. Ah, ay ang pagsiset niyan ay dito tayo sa print option. Tapos i-check nyo itong dalawa na yan. Use designs and position. Yung dalawa na yan. Ayan. Ngayon, kung mga napapansin nyo ay may mga left position, top position, ay ito dahil mag-uurong tayo. Halimbawa, yan. Iurong ko yung sa yan. Halimbawa, yan. Mag-uurong tayo ng ano para nasa loob yung plano natin. Pero ipapasok natin yan dito naman sa baba niya kung ibababa o itataas. Yan. Dito naman sa page mark ng margin niya ay kung ipapasok niyo yung ano yung mark yung ayan. Pasok natin yung yan. Tapos yung sa baba ay kailangan natin siyang ayan, ibaba o itaas ng saktuhan lang. So masyadong dipit. Ay, sakto lang yan. Dito na ang cut mark yan. Ayan, yan. Ayo, okay na yan mga idol. Ipaprint ko na mga idol para makita nyo at masaksiyan. Ayan mga idol, ipaprint ko na yan. Print. At ang ginamit ko ay QAP na waterproof na glossy. Ayan. So, ang paglo-load yan mga idol ay gaganon lang natin yan mga idol. Tapos, kung napapansin nyo yung marka niya ay kailangan ay yung blade mismo ay nasa gitna ng kanyang yung blade. Ayan. Yan mga idol. So, ayan ang pag-align yan mga idol. Ayan mga idol. Ito sa nakalock na yan mga idol. Dito naman ay ikakat na natin. Cut.
At ayun, nakikita niyo yung gusto niyang mag-register. Sa 4 na point yan, mga idol, kailangan i-register natin. Pag nakita niyo nakaganyan, ini-next lang natin. Ayan. Pero tandaan niyo mga idol, kahit anong gawin niyo ay hindi niyo mapaurong dito sa mga dito sa ating panel. Yung 4 na araw na yan, hindi siya gagana. Dito lang siya gagana mga idol. Dito sa use keyboard. Kaya dito kadalasan nalilito yung karamihan na beginners dahil ang ginagamit nila ito pa rin. Pero dito sa base sa aking experience ay kailangan natin gumamit ng keyboard. Yan. Ayun. Kung napapansin nyo ay naselect ko ang US keyboard. So ayan. I-enter ko lang itong ayan mga idol, tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol. I-enter ko lang itong itong arrow. Ayan. Ayan, nakita nyo gumalaw. Ayan. At titingnan natin kung ayan. Kailangan ay pipindutin natin ito dahan-dahan para abante hanggang sa may tama natin yung kanyang blade. Ayan. Tapos enter natin uli para lumipat. Kailangan yung 4 na point na yan ay mabagsakan natin ang registered mark para kanyang ma-raid. Ayan. O, konti na lang. Napapansin nyo ay umuurong. Ayan. Ayan. Yan. Tapos enter ko lang uli. Ayan na. Mapasok na siya. Yan mga idol. Pero ito sobra. So iabanti ko lang kung napapansin. Ayan. Ayan, napapansin niyo umuurong dito sa keyboard na yan. Ayan. Ayan. Pag enter ko na yan, enter uli, pang-4 na yan. At magkakaroon na ng check doon sa ating computer. So mag-ready to cut na siya. Ayan. Ininix lang natin dito. Ayan. Napansin nyo, naka-check. Tapos magka-cut na siya. Ayan. Magka-cut na po yan. Proceed. Ayan mga idol, nagka-cut na siya. Sulit. Ayan yung magkakat siya sa loob at sa labas.
Dito na nagtatapos ang ating episode 4 at sa susunod nating tatalakayin ay mag-i-install tayo ng CorelDRAW plugin at para makita nyo kung paano tayo gagawa sa CorelDRAW. Maraming salamat po. At ito ay pagpatuloy ko at ipapakita ko sa inyo ang resulta ng kanyang cutting.